Paano kung ang katapasan ng mundo ay hindi lang tungkol sa pagkawasak? Paano kung ito pala ay isang grand escape plan? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-espesipikong ideya tungkol sa mga huling araw. Ito yung tinatawag na Gongjong Hyugeo o sa Filipino ang pag-aagaw sa himpapawid. Alamin natin kung ano nga ba ito at paano ito inilalarawan sa material na ating sinusuri. Sige, simulan natin sa isang medyo di inaasahang pagkukumpara. Alam nyo, yung sikat na scientist na si Stephen Hawking, sinabi niya na kailangan daw ng sangkatauhan na lisanin ng Earth para makasurvive. Well, ayon sa source natin, may kapareho pala yung ideya sa teolohiya na kailangan din takasan ng mundo dahil sa huling paghukom. Parehong tema ng pagtakas, di ba? Pero sobrang magkaiba ng dahilan at syempre, ng destinasyon. So ang pinakasentro ng usapan natin ay itong konsepto ng Gongjong Hyugyo. At para malinaw, hindi ito isang metaphor lang. Hindi ito yung spiritual na pag-akyat. Ang pinutukoy dito ay isang literal, physical na pag-angat ng mga mananampalataya mula sa lupa, diretso papuntang kalawakan. Parang isang ultimate rescue mission bago ang grand finale ng mundo. Okay, so ang unang-unang tanong dyan, di ba? Bakit? Bakit kailangan ng ganito kadramatikong pagtakas? Ano ba yung mangyayari sa Earth para kailangan mo talagang umalis at umalis ng biglaan? Ang sagot daw, ang huling paghuhukom. At hindi lang ito basta sakuna. Ang inilalarawan dito ay ang total annihilation ng planeta. Particular na tinutukoy yung ikapitong hatol kung saan isang dambuhalang lindol ang babago sa buong itsura ng daigdig. Mawawala lahat ng isla at bundok. Sa ganung klasing senaryo, imposible na talagang mabuhay pa sa lupa. Ngayon, tingnan naman natin yung mas malalim na dahilan. Hindi lang pala ito basta pagtakas para makaligtas. Ayon sa ating source, may tatlong partikular at mahalagang purpose kung bakit ito ay isang mahalagang bahagi ng divine plan. Una, yung pinaka-praktikal na dahilan, ang huling kaligtasan. Ito na yung pisikal na pagliligtas sa kanila mula sa total destruction. Pangalawa, para salubungin ang pagbabalik ni Kristo. Pero ang twist, hindi sa lupa magaganap ang pagsalubong, kundi sa himpapawid, isang celestial welcoming event. At pangatlo, para ihanda ang daan. Ang ideya is, kailangang i-clear muna ang mundo, alisin ang mga tao, bago ito i-reset para maitatag ang bago at perpektong 1,000 taong kaharian. Okay, malinaw na ang bakit. Ngayon, isa sa mga pinakakritikal na tanong. Kailan? Sa anong eksaktong punto ng mga huling kaganapan itong mangyayari? Napaka-importante ng timing dito, kaya silipin natin yung timeline. Base sa paliwanag, ang pag-aaw ay hindi ang unang mangyayari. Kung titingnan nyo ang timeline, magaganap muna ang digmaan sa Armageddon. At pagkatapos noon, pero bago bumagsak yung final planet-destroying na ikapitong hatol, doon mismo sa pagitan, doon isisingit ang pag-aaw. So para siyang isang last-minute escape, yung huling-huling bintana para makatakas bago ang total destruction. So, sino-sino naman yung mga kasama sa escape plan na to? At kung sakaling kasama ka, saan ka eksaktong dadalhin? Yan ang susunod nating aalamin. Hindi pala ito para sa iisang grupo lang. 4 na uri ng tao daw ang iaangat. Una, yung mga mananampalatayang nalagpasan ang matinding pagsubok. Pangalawa, yung mga tumanggi sa marka ng halimaw. Pangatlo, yung mga Hudyo na mananampalataya kay Kristo sa kanyang pagbabalik. At pang-apat, para masakop ang lahat. Basically, lahat na may pangalan sa aklat ng buhay. At ang kanilang destinasyon, hindi ito basta kung saan-saan lang sa kalawakan. May napaka-espesyal na pangalan ng lugar na ito. Tinatawag itong dagat na salamin. Mahalagang linawin kung ano itong dagat na salamin. Sinasabi na hindi ito ang Earth. Hindi rin ito yung langit mismo kung nasaan ang trono ng Diyos. At hindi rin ito isang spiritual state lang na walang katawan. Sa halip, inilalarawan ito bilang isang konkreto, pisikal na lokasyon sa kalawakan, isang pansamantalang santuaryo na inihanda para sa kanila. Para magkaideya tayo kung gaano kaligtas ang lugar na ito, isipin nyo to. Ang init daw mula sa sumasabog na daigdig ay magiging parang init ng isang araw. Sobrang tindi. Pero itong dagat na salamin ay nasa sapat na layo raw para hindi sila maabot ng matinding init na yon. Ganun kalayo at ganun kaprotektado ang lugar. At sa wakas, nasa huling yugto na tayo. Ano na ang mangyayari pagkatapos ng pag-agaw? Ano ang kahinatnan para sa mga naligtas at para sa planetang iniwan nila?
May isang napaka-espesipikong numero na binabanggit dito, 75, 75 araw. Yan daw ang eksaktong haba ng panahon na mananatili ang mga naligtas sa kanilang kanlungan, habang ang lumang daigdig ay winawasak at nililikhang muli. At ang numerong ito, ayon sa kanila, ay mula sa isang interpretasyon ng aklat ni Daniel. So anong ginagawa nila sa loob ng 75 na araw? Nananatili sila sa kanilang pisikal na katawan, ligtas at nakamasid mula sa malayo. At ang kanilang pangunahing gawain ay dalisay na pagsamba. Partikular na inaawit daw nila ang dalawang awit ng pasasalamat at tagumpay, ang awit ni Moises at ang awit ng Kordero. At dito napapasok ang grand finale. Pagkatapos ng 75 araw, tapos na paghintay. Hindi sila mananatili sa kalawakan. Bababa silang lahat, kasama si Kristo, patungo sa isang bago at na-renew na daigdig. At ito na ang simula ng isang bagong kabanata, ang tinatawag na 1,000 taong kaharian. At dito nagtatapos ang ating pagsusuri sa interpretasyong ito. Pero nag-iwan ito sa atin ng isang mas malawak na tanong. Anuman ang ating paniniwala, paano kaya naaapektuhan ng mga ganito kadetalyadong paglalarawan ng hinaharap ang paraan ng ating pamumuhay ngayon sa kasalukuyan?